Magandang araw! Ako pala si Hanilyn F. De Vera, BPED Second Year Education. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Mabuti! Ating tatalakayin ngayon ang wastong gamit ng may at mayroon. Kailan nga ba ginagamit ang salitang may? Ginagamit ang salitang may kapag sinusundan ng pangalang pabalana o sa English, common noun. Halimbawa, may aso akong nakita sa labas ng bahay. Kung ating titingnan, ang may ay sinusundan ng salitang aso, na ang aso ay isang uri ng pangalang pabalana. Pangalawa, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa, o sa English ay verb. Halimbawa, may tumawa dahil sa nasabing balita. Sa pangungusap na ito, ang salitang may ay sinusundan ng pandiwa, na tumawa. Pangatlo, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pang-uri. Halimbawa, may malawak na lupain ang pamilyang Garcia. Sa pangungusap na ito, ang salitang may ay sinusundan ng pang-uri na malawak. Pang-apat, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pantukoy na mga na ginagamit sa pagpapakilala ng dalawa o higit pang pangalang pabalana. Halimbawa, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Sa pangungusap na ito, ang may ay sinusundan ng mga batang naglalaro sa parke. Ibig sabihin, maraming bata ang naglalaro, kaya ito ay ginamit. At panglima, ginagamit ang may kapag sinusundan ng panghalip panao sa kaukulang paari. Halimbawa, ang mga anak ni Mang Tomas ay may kanya-kanya ng pamilya. Kung iyong mapapansin, ang salitang may ay sinusundan ng panghalip panao sa kaukulang paari na kanika nila. Ngayon, dumako naman tayo sa wastong gamit ng mayroon. Kailan nga ba ginagamit ang salitang mayroon? Una, ginagamit ang mayroon kapag sinusundan ng inklitik o paningit, kagaya ng daw, din, po, pa, din, rin, na, nga, sana, at ata. Halimbawa, mayroon po kaming ipagtatapat sa iyo. Sa pangungusap na ito, ang mayroon ay sinusundan ng inklitik na po. Pangalawa, ginagamit ng mayroon kapag sinusundan ng panghalip panao, tulad ng ako, siya, sila, kayo, kami. Halimbawa, mayroon akong ipagtatapat sa iyo. Sa pangungusap na ito, ang salitang mayroon ay sinusundan ng pahalip na ako. Pangatlo, ginagamit ang mayroon bilang panagot sa isang tanong. Halimbawa, may pera ka ba? Mayroon. Pang-apat, ginagamit ang salitang mayroon kung nangangahulugan ng pagka, may kaya o mayaman. Halimbawa, ang mga Bautista ay mayroon sa probinsya ng Cebu. Sa salitang mayroon, ito ay nangangahulugang na sila ay may kaya o mayaman. Tapos na nating talakayin ang wastong gamit ng may at mayroon. Naway may natutunan kayo sa maikling talakayan na ito. Ako nga muli si Hanilyn F. De Vera, Second Year Education. Maraming salamat po.